yung door actuator ng Mitsubishi Adventure. Yan, karaniwan na ito yung sira kapag ayaw magbukas ng lock at ayaw din mag-unlock. Yan, ang tawag dito door actuator. So ito yung stock na nakalagay sa pinto ng Mitsubishi Adventure. So karaniwan ang problema nito yung pinakamotor niya sa loob o kaya yung gear. Minsan nare-repair siya, minsan hindi. Kasi kapag nasira na yung gear, wala nang replacement. Pero kung minsan, ang sira lang ay yung motor, nag-stack up lang. Minsan napapasukan ng tubig, kinakalawang. Minsan kailangan lang langisan, gagana ulit. So, kung i-repair ito, merong 3 tornilyo. Ayan, naalisin lang itong 3 tornilyo na to. Ayan, ito kasi yung pinaka bracket nya, tapos ito yung pinaka actuator. Ayan, ito yung tumutulak, humihila dun sa pinaka rod ng lock ng pinto, gumagalaw ito. Ayan, pag bubuksan ito, yan, nabuksan ko na kasi ito. So pwede kayong gumamit ng kutsilyo para i-separate yung pinaka cover nya. Naka-sealed kasi ito kaya kapag tinanggal siya, ayan, meron siyang goma, sealed ito para hindi pumasok yung tubig, kasi yung sa pinto nababasa din sa loob. Yan, kung minsan napapasukan ng tubig yan dahil nawawala yung pagkaka-sealed nya, kaya minsan kinakalawang itong motor. Ito yung motor, tapos ito yung mga gear. Yung gear nya plastic, kaya kung minsan nasisira kasi yung isang nasa gitna ay bakal, kaya nasisira yung plastic na to. So ito kasi umiikot ito, yan, gumagalaw para pagalawin niya itong nandito. So kapag kasira na yung mga gear na to, hindi na nare-repair kasi wala naman tayong makikita na ganitong gear. Yan. Pero kung ang sira lang yung motor, nare-repair ko siya. Pwedeng alisin yung motor tapos langisan. Yan, pwedeng testingin para makita kung umiikot na yung motor. Ayan. So pwedeng lagyan ng langis o kaya grasa. Lalangisan lang yung pinaka motor. Ayan, langis lang. Tapos pwede nyong supplyan dito kung iikot siya para makita kung gumagana pa. Halimbawa dito, supplyan natin siya ng 12 volts sa battery. Ayan. Ayun na, so umiikot siya. Ayan, wala kasing takip niya kaya tumalon. Kaya pwede munang alisin yung dalawang ito, tsaka nyo testingin kung umiikot yung pinakamotor. Ayan. Ayan. Ayan, so umiikot yung motor. So goods yung motor. So ibabalik lang natin yung dating pagkakalagay ng mga gear. Ayan, pwedeng grasa, langis, pero karaniwang grasa nilalagay para matagal mawala yung lubrication. Ayan, so ito yun, nalagay dito. Tapos pag ibabalik nyo, pwede nyo lagyan ng sealant dito sa gilid para maging sealed pa rin. Ayan, kasi napapasukan ito ng tubig pag hindi sealed. Ayan, so ito yung actuator ng Mitsubishi Adventure. So same concept lang sa ibang mga sasakyan. Ganito pa rin yung forma ng sa ibang sasakyan. Ito, gumagalaw ito, tinutulak niya, tsaka hinihila yung pinakarad ng lock ng pinto. Ayan, dito yung supply niya para magbukas tsaka magsara yung pinto. So positive negative pagka bubukas, tapos negative positive. So nagre-reverse polarity lang para ibalik niya yung pinaka hinihila niya tsaka
tinutulak lang ito. So nagre-reverse lang yung polarity para bumaligtad yung ikot ng motor. Ayan, so yun lang, baka ma-repair nyo pa yung inyong actuator sa pinto. Merong nabibiling actuator pero mabilis masira, iba rin kasi pag original. Ayan, sana nakatulong yung video na ito para makita nyo kung pwede pang i-repair yung mismong actuator ng pinto ng Mitsubishi Adventure, yung pinaka-lock niyan. Salamat sa panonood.